So guys, to God be the glory po ulit, continuation po ng ending parts ng Season 27 WWTH Book 10, bali part 17. Part 17 na guys, baka isa na lang po to, isa na lang o kaya dalawa, ending na po. So, to God be the glory po ulit, isang mapayapang pagkakataon po, isang ligtas na kapaligiran, isang malusog na kaisipan at pangangatawan sa ating lahat, sa inyo pong lahat na patuloy-tuloy na sumisilip sa profile ko, kahit papano tinatapos itong mga ganito kong content na duktong-duktong. WWTH Season 27 po, Book 10, Part 17. To God be the glory po kasi po nakikita-kita pa rin po ulit tayo. Sana po lahat kayo ay malulusog pa rin kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Sana po ay nakakaraos pa rin ang bawat isa sa atin. Lagi po tayo magpasalamat sa ating Creator through His begotten Son, sa mga kabutihan pa pong natatamasa natin, sa mga kabutihan pa pong tinatanggap natin sa ating Panginoon, sa pagliligtas na po sa bansang kinatitirikan ng bawat isa sa atin. Kahit po maraming nakabang na prophecies, alam ko naman po maraming tao talaga nagpiprepare, yun nga po mga mayayaman nag-i-stock na po sila ng maraming mga pagkain, mga mahalagang mamahaling tubig, mga alkaline pa yung, alam ko mahal yung alkaline water tapos yung iba po nag-i-stock ng mga matatagal ma-expire ng mga vitamins, mga pagkain, mga dilata na matatagal ma-expire, mga bigas, tuniladang bigas. Yan po yung mga nasasagap kong balita, mga mamahaling bahay, mga banker. Yung iba po pinagtatatago na yung mga ginto nila, nagpiprepare ng tumira sa mga matataas na lugar. Who knows po, tayo po mga ordinaryong tao lang. Tayo po, kami nga po, hindi kami makapag-stock ng isang kabang bigas yung iba po, nakakaraos lang, pabili-bili lang kami po, minsan mga kilo-kilo lang. Hindi po natin masasabi guys. Ang mga tao pong malakas ang faith sa ating Creator, ang mga tao pong umaasa talaga sa kapangyarihang magagawa, sa mga milagrong magagawa ng kinikilala ng Diyos. Yan po iniingatan at padadala ng saklolo ng ating Creator. Day by day, may saklolo kang mararamdaman sa Panginoon. Kasi ang Panginoon po sabi nga po God moves in mysterious ways. Some people like it, some people don't. Mahiwaga po ang lahat-lahat, mahiwaga po ang mga bagay-bagay guys. So to be continue po, tapusin ko lang po itong amazing prophetic chapter na kay Ezekiel po ay pinagkatiwala ng ating Creator. So nasabi ko na po yung 1 to 5 o 1 to 4. Ulitin ko po itong number 5. The truth of an apocalyptic showdown between Israel, Russia, Iran, and a group of other nations in the epicenter of the end times. So diyan nga po yung manggagaling yung mga giyera na maraming bansang nagagalit sa Israel. Kasi bakit po ba sila, ano po bang pinaka-root, ano po bang pinaka-bottom line, bakit galit sila sa Israel? Kasi nga po, tinataniman po ng mga kapitbahay ng Israel, ng mga malalaking bansa. Kasi diyan po kasi nanggaling ng Misayas. Yan po kasi yung isang milagrong bansa na may gagawin ng ating Creator in the latter days of the humanity. So abangan na lang po natin guys, kasi ang Israel po kahit kailan hindi po yan pababayaan ng ating Panginoon, kasi piniling beloved country niya po yan. Yan po ang pinili niyang bansa kahit maliit lang ang bansang yan. So number 6 po, the truth of the cataclysmic judgment of Israel's enemies in the end time. So meron po talagang cataclysmic event na mangyayari sa climax po, sa labanan po talagang mangyayari. Yun nga po yung pinakamatinding gera. Yun daw po ito po maidagdag ko lang maliit na input, kasi napanood ko po yung latest na dokumentary ng pastor na sinusubaybayan ko Yun daw pong Gog and Magog, hindi daw po talaga yan
talagang klarong-klarong pinaliwanag sa love letter ng ating Panginoon. Isang mysterious incident din po yung Gog and Magog. Kaabang-abang din po yan. Yung pong Armageddon, alam po yun, huling labanan yun ng mga anghel ng ating Creator Tsaka mga anghel ni Satan. Yan po ang pagkakaintindi ko. So guys, pakapukusan po natin yung paparating na harpacho bago yung mga yan. Kailangan po maging vigilant tayo sa paparating na rapture kasi para po talagang isamo po natin, ipakiusap po natin ang ipakiusap sa ating Creator na mapasama tayong lahat dun sa harpacho. Para po matapos yung agam-agam natin na hindi na tayo mag-aalala na nandun tayo sa kalagitnaan ng tribulation. Although chosen ka, pero nandun ka nandito ka sa ibaba. Kasi yung pong mga mapipili, talagang itatago po yan, may pagtataguan po. Tapos may magbabago po sa ating katawan. Pero hindi pa po yun talaga yung glorious body. Kasi yung glorious body po, maulit ko lang po, yun po mangyayari na kapag papasok na tayo sa bagong langit. Magkakaroon na talaga tayo ng eternal life. Pero pero parang ang pagkaintindi ko po sa isang maiksing salita, parang may kapangyarihan ka na, may bago na sa katawan mo kapag na-rapture ka, kapag napili ka ng ating Lord Jesus. Amen. So number 6 po yan, yung may mangyayaring kakaiba sa mga kalaban ng Israel. Yan po ay isang prophetic event na mangyayari din po, malapit na. So number 7 po, the truth of the supernatural rescue of Israel in the end times. So, talaga pong may intervention kasi supernatural Kasi pag hindi po nagkaroon ng intervention ang kapangyarihan ng ating Creator, talaga pong hindi makakasurvive ang Israel. Kasi nga po, mahal po kasi ng Panginoon ang bansang Israel. Kaya magkakaroon po ng supernatural rescue. So, number 8 po, number 7 po yun. Baka magkamali ako guys. So number 8, and the truth of the building not just of a third temple in the end times, but a fourth temple too, from which the Messiah will reign. These are vital and important truth for Christians and Jews, and indeed for all people in our time. It was through Ezekiel that God communicated powerful truths. Ezekiel was a classic biblical prophet. So so ito po talagang bansang Israel na to, yan miraculous po yung bansang yan. Marami pong milagrong nangyayari dyan talaga until now at sa mga paparating pang panahon na malapit na. So abangan nga, sabi nga po ng pastor na to, itutok natin ang ating atensyon, ang ating mga mata sa mga nangyayaring event sa Israel. Kasi napaka-vital po nitong mga susunod na panahon, 1 to 5 years. Who knows po, kahit po sinasabi ng mga scientists na 5 to 7 years pa hanggang 10 years, paano po kung biglang gawin ng Panginoon next year na? O kaya this year na? Wala pong makakapagsabi ng eksakto. Yan po yung mga lang po yan, mga analytical estimation lang po yan ng mga scientists. Ang Panginoon po talaga ang dapat nating pagkatiwalaan. Ang Panginoon po magtatakda ng mga panahon, ng oras, ng takdang pagkakataon, hindi po ang tao. So, kailangan po talaga guys, lagi tayong maging alerto, lagi tayong maging vigilant. Kahit po tayo nag-i-enjoy pa sa mga kayamanang tinatamasa ng karamihan, pakaisipin din po natin na hindi lang talaga yung mga kayamanan yang nandito sa lupa ang dapat nating pangarapin. Ang kayamanan pong tunay ay nandun sa buhay na paparating. Yung pong wala ng sakit, yung pong tatalunin na talaga ng ating Lord Jesus ang kamatayan, yung aapakan na niya ang kamatayan, na isusurrender na niya lahat sa ating Creator, sa kanyang dakilang Ama. Kasi pag natalo na po ng ating Lord Jesus ang kamatayan, yun po yung pinakahuli, yung kamatayan na apakan po ng ating Lord Jesus na po, verdict time na po. Yan po ang ating pangarapin guys, kasi hindi na po yan magtatagal. So guys, isa na lang po o dalawa, subaybayan niyo po yung pinaka-final part, meron pa po akong sasabihin. Thank you po sa inyong lahat, maraming salamat po. Pagtibayin po natin ang faith natin sa ating Panginoon at sa kanyang bigatin Son. To God be the glory po. Thank you po for watching. May kasunod pa po. God bless po. Amen.